Taong 2010, 10 special episodes ang binuo ng Born to be Wild para sa inyo. Dito tinalakay namin ang mga pinaka-importanting issue ng kalikasan. Yung 2010 parang ano siya di ba? Parang the whole year yata tayo nagsispecial. Sobrang dami. Hindi na natin mabilang. Simula nung election, parang di ba nag-team-team para ma-discuss yung mga environmental issues. Pasilip pa lang ang araw, gising na ang mga mangingisda. Sa halos 30 katao, 30 katao ang nagtutulong-tulong dito. Halos 12 times a day. Anytime now, itataas na natin yung mga isda. Sa dulo, hopefully, mas madami silang huli sa ngayon. Reading between the lines, parang may friendly competition naman. Ganun kami sa team, pag naghati-hati ng mga specials. Naka-8 shooting isunod yun. Lahat ng ating yaman likas, kapag hindi inaalagaan, ay mauubos. At nakikita na natin ngayon ang mga senyales. Paano pa nga ba ito maisasalba ng mga susunod na leader ng ating bayan? Pag sinabing special, talagang dapat special eh. Gamit, shots, yung stories, talagang for isang shot, ilang oras minsan kinukuha, di ba? Sa lahat ng natatanaw natin, may mahigit 4,000 ektaryang lupa. Lahat ng yan, pinapananiman ng gulay, patatas, repolyo, sari-sari pa. Lahat ng yan, inaangkat mula dito at dinadala sa Maynila. Pagdating sa Maynila kung saan-saan dinadala ang mga gulay. Experience ko dun sa nag-learn ko tayo ng special about big fish. So, nauubos na yung malalaking isda. So, kailangan namin mag-abang ng shark fisher na makahuli siya ng pating. E di syempre, tapos nung gabi, inabutan kami ng malakas na ulan. Inabutan kami ng ang lakas ng ulan, tapos ang lakas din ng alon. Agawad! Bakit kailangan na natin umalis? Malakas na. Magsiguro na tayo. Kinailangang umatras ang aming team. Di na raw ligtas mamalagi sa dagat. Importante ang mga kamera at iba pang gamit sa pagsushoot. Pero minsan, nasubok ang aming pasensya tuwing madidisgrasya ang mga ito. Dahil dito sa Born to be Wild, kakaiba talaga yung mga approach namin. Mabigyan lang kayo ng magagandang footage. Ang ginawa namin, yung underwater camera namin, dinali namin at nilubog namin sa tubig. Alam mo naman ang mga dolphins, parang tao yan eh. Pag may nakita, parang ano kaya yan? So sana lapitan nila yung ginawa nating device. So abang-abang tayo. Kwento mo yung sa Irrawaddy, 1 week na isa na lang yung camera natin. Tapos muntik pang magloko. Few days pa lang kami dun, na-aksidente yung camera. Camera. Nabasa yung camera natin, napilayan. Obviously, yung chance natin na makakuha ng multi-angle shots, medyo malabo na. Pero then again, the show must go on, our shoot will go on. Right after ng food special, meet up lang ako nung isang van sa Nueva Vizcaya. Nagpalit lang ako ng van. Dinala kayo lahat ng damit ko. At pumunta na kami ng Isabela. Parang connecting flight lang. Nag-level up tayo. Yun nga, pag nag-special talaga. Pero ibang klase na ng hito ang aming nakita. Isang breeding pond ng mga African hito. So ito yung tinatawag na African hito. Itong hawak ko ngayon, siguro ang tansya ko mga 20 inches ang haba at 2 to 2.5 kilos ang bigat. We have stories na really can be proud of. May mga species din tayo na document. Napagalaman naming espesyal pala ang dalawa sa mga ahas na nakuna namin at maging ang isa sa una ng naitala ni Ronel.
Yeah, meron kayong na-record 2 hanggang 3 na species ng ahas na hindi pa nakita dati ng mga researchers from Catanduanes. Pero meron din tayong mga stories na we have to present the real facts. And I think marami ako na-encounter ng mga issues. Ngunit di sa lahat ng pagkakataon ay masaya ang bawat episode. Dahil sa kabilang banda, mainit at seryoso ang mga banta sa kalikasan.